And the last thing na itong pagkatunan here is the thanking time. This is the wonderful step or moment sa kinabuhi ni David. Kaya nga naman, ingon sa verse 16, but I will sing of thy power. Yeah! I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. Siya nga akong taga-depensa. Siya ang manimalos para nako sa panahon nga naa ako sa kalisod. Naaba kay silingan na kanunay, nag-aaway kanimo, nagadaot kanimo. Naaba kay kauban sa trabaho, nga kanunay lang, kapangandoy sa imong kalaglagan, kauban sa imong iglesia, nga very critical, no? Ang mga mali lang inabantayan. You must lift your eyes to Jesus. God is your defense and your refuge. Instead, you will sing. Do you know, na when he wrote this, humana niyang tanan. Humana, hari na siya eh. He passed the test. Naging hari na siya. Maski sa pagkahari niya, naapoy makaaway, pero he passed the test. Muna niya, I will sing of thy power. Isa bitaw sa kailhanan ang nga tao nga malipayon, may kadaugan, hilig o pag-awit para sa Diyos. Now, I remember usahay mga tigulangan, no? They will just hum o mag-whistle. Usahay daghan di sila samtang matrabaho ngayon naman. Malipayon. There's a bird na makita nato nga gaham. Oh. Tungod ay na no, sa design sa Diyos kanila. Diba na ay hummingbird? Kita may larynx, ila syrinx. Muna siya din sa chest, no, nag-design sa Diyos. Now, once sila no, nag-sing. Muna tinuod, no, birds in the sky sing their songs to you. Trees in the field lift their arms to you. I want to praise, yung pasawit. You know, gusto sa Ginoo sa atong kasing-kasing. This Psalms is a song nga sa atong kasing-kasing kanunay na ipanag-awit sa Diyos. Motong bata, di kanina, bisaya man ganito, I'm sure, no? Kasabot-sabot, magitanan, nasabtan niya ato, pero kasabot-sabot na to. Pawita ko mag-sing ta, we sing for the glory of God. Kaya nga naman, God has been our defense. Muna, I will sing aloud of thy mercy in the morning. Anong morning man? Salamat Ginoo sa bagong adlaw na human ang iyod. Ang isa ka adlaw nga niabot sa akong kinabuhi. Nakapahulay ko na namang ko'y renewed na strength. Di ba? Di ba mo na itong gibate everyday? Like David. Pagkabuntag, makapasalamat sa Lord. Thank you so much for this another opportunity. Maski daghang tagkautangan, at least nag-produce ta. May ninay, lagi nagbayaran. Daghang tagtrabaho, may ninay, lagi na. Kaya naman, ay di ko so, kung estudyante ka, may ninay, lagi na. Kaya napay bagong adlaw. Maringong dinis, Lamentations, great is thy faithfulness, for they are new every morning. Aren't you grateful for that? So this will be the thanking time. Pero sa kita Kristohanon, we don't like the tough time or the trying time. Pero ingon ni Jesus Christ, if you will not suffer with me, you will not also reign with me. Usay gusto mo ginato ang mga butang, sama ka ng plant, na gusto nato tubo diritso. Di kita kapaabot. Pero time will come that there will be a harvest time. Depende rin ako sa imong ipugas. You know, the Bible says if you sow a little, you will reap little. If you will sow in much, you will reap in much. The same principle applies to all. Kung kita sa Christian service, in the breaking time, kita naging firm, naging tough, nga magpabilin ta sa Diyos sa pagpangalagad until the last breath, God will reward us. And we will be thankful. You know, ang mga butang sa imong kinabuhi, maingon man nimo nga lisod yun ang ako ang na-experience. Pero mo nang preparation sa Diyos nimo eh.
nga nung naging lig-on ka karon is because of those trying times and tough times. And the Bible says, nga you will be a blessing to others because others will be comforted by your experiences on how the Lord has delivered you. Balikan nato si Joseph. Joseph becomes the second highest ranking in Egypt. Si David naging king sa Israel. Kini mga batanon, pero kabalo sila kung isa ilang isaligan. Nga ang mga panahon di ay silang kinabuhi, dili di ay ni siya usa ka liability but an asset. Kanang tanawon mo imong kinabuhi, no, bitaw no. Kung naon kinato. These are the lessons to be learned. They are not failures actually. Mga lessons sa kinabuhi. The next time around, maging better person pag-yun ko. O kung natin mga pagsulay o kalisod, siguro magulo na ta, basi nagkulang ko sa Diyos. Basi nakagakulangan, basi napareha sa ta kay Saulo. Si Saulo, kadugayan, tungod siyang riches, siyang power, grabe naging siya. Ka-greedy. You know, David was called a man after God's own heart. He won the heart of God. Every day sa atong kinabuhi, kuno sa may tabok, sa kawadon man, sa kaharuhay, unta, si Jesus o ang Diyos na sa itong nagkasing-kasing. Kaya pag niya we will never go wrong. Kaya naman, God will mold you into a better person. Tingdaghanag mga butang din sa kalibutan, giandam sa Diyos kanato. Kana mga butang o sa diin kita naatay influence. Influence of what? Of being a Christian. Nga we will draw people near to God. Makita nila sa atong kinabuhi, unsa man kapayak sa atong pagkinabuhi, unsa man kabudansya, wala gyapon tay pag-usap kay nganuman nakaangkla gyapon ta sa Dios. Nga people could say God is really great in his life. You know, si David, no, God is really great. Tagal mo sa kapakyasan sa kinabuhi. Pero makita he was so repentant. Ibalik niya ang iyang kadasig kay nganuman naman siya admittance of sin, confession. Pag-ingon niya, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Di mawala ang kaluwasan, mawala ang sweet fellowship kung kita nagpalayo sa Diyos. Pero kung kita muduol sa Ginoo, He will restore the joy of salvation. Lamig kayo mga lagad sa Ginoo because we have a loving and forgiving God. Pero grabe na mo, sumbong si David sa Diyos ba? Muna bitaw sa verse 17, unto thee, O my strength, will I sing. I sing because I'm happy, because I'm free. Ano pa sa awit? I will sing, for God is my defense and the God of my mercy. Sa kaluoy. So makita nato no, ang kasing-kasing bitaw sa tao nga nay paglipay sa Dios. Lahi ang pananaw niya siyang mga opponents, siyang mga kaaway o mga kalisod nga tabo silang kinabuhi. Lahi ang iyang pananaw. Because God is molding him. Because the breaking is a necessity in the making. Kung naman kakaroon sa mga down sa imong kinabuhi, God has something for you. Kung ikaw nagduol sa Diyos o naglive kang righteous life, the Bible says, those who live righteous living will suffer persecution. Kaya naman the world doesn't like that. The more ka namudot-dot sa Diyos, daghan gyapon ka mga pagsulay. Pero kung ang imong kalisod, bunga sa imong binuhatan na nagpalayo ka sa Diyos, so sa Ginoo, God will not tempt you. Ang Diyos wag gyud mag-solicit og evil nimo nga magbuhat kag dautan.
It's time for us to return to Him. Balik ta sa Ginoo. Kay way lain nga atong galampanan. Nganong strength man yun ang emphasize diri? It's because money is not the answer. Ang kusog o ang kaluoy sa Diyos matag adlaw. Kay kung naa kay kusog, maka-earn pa ka. Kung money sa bangko, kung wa na kay kusog, huruton na nagsakit kung way kaluoy sa Ginoo. Wa kay wisdom from above. Wala kay satisfaction. Kita nakasamutan niya na nga mag-ingon nato favor lang yun sa Ginoo, tinuod favor lang yun sa Dios. Pero kung nagsalit ta sa atong kusog, di kita ka-appreciate sa Ginoo. Di ta ka-remember ba nga magsimba, magpasalamat sa Dios. Di ta ka-remember ana ang atong ginatanaw kanunay kung paano ta busgon sa kalibutan. Pero naibitik sa yawa. Gusto sa yawa nga kita musalig sa kadato sa kalibutan nga as if mauna mo provide sa atong needs. But if you are a son of God, Jehovah Jireh, God is your provider. Ang Diyos. Nga the blessing of the Lord according to Proverbs, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Manang verse yata ni Mami sa mo sa una, ang panalangin sa Diyos mo nagapadato sa tao. Dili panalangin sa tao. Panalangin sa Diyos. Tinuod na delight yourself into the Lord and He will give you the desire of your heart because He is your Father. Maniyaw ni David, ay, Father, Lord, ayaw po ng tao, no? Na ako mismo manimalos nila, ikaw lang palihog. Nga tugyan kong kaaway na ako niya. Because that is Father. Pero kung ang kalibutan na atong ginapangayon ang tabang, ilaro na ta sa yawa. In exchange of your soul, na matingalat ang bukat, gyapon, grabe itong paningkamot bukat, gyapon, kaya nga naman, nagpalayo na ta sa Diyos. Naging soul na ta. Nawala ng glory sa Ginoo. Pero kung nalipay nato ang Diyos, sa ginagmay nga mga butang na ating kalipay na kalinaw sa panimalay, I tell you nga mga mag-asawa, dili ang material nga butang maong nagapain din ninyo ng karuan. Pag anak ka sa Diyos, ang kalinaw sa Diyos maong naghatag ka nato kalipay. Kanang inyong mga assets na mo palang hinungdan na magpalayo ng inyong ibati sa matagusan. Kaya nga naman, dito na focus sa pangwarta. Wala na ta kahinumdom ang atong pagpangwarta para dahil na sa atong pamilya. Kung saan mo na lang imong kwarta o i-invest, kung ang imong relasyon sa imong anak o sa imong bana o asawa nagpalayo na, o ang relasyon imo sa imong igsoon sa unod nagpalayo na. Let God be the center of your relationship, and in that breaking mga pagsulay, iampo pag ginamayo sa Diyos. Lord, unsaon ako ni akong mga anak, unsaon ako ni asawa ba na lisod na magyud kayo ni dut-dut ka sa Diyos, dut-dut ka sa Ginoo. Because kanang mga trying times o tough times, mahulog na siya nga thanking time, panahon sa pagpasalamat. You'll turn my mourning into dancing. Dati nag-mourn si David, pero ang iyang ending, I will sing praises to God. Happy ending. Happy ending. Gusto sa Ginoo atong kinabuhi, mag-awit ta sa kalipay. And you will see, God will make you a better person. Nga doon kay Jesus. Wa tay laing gipangandoy dinhi sa yuta to be like Jesus. Kung naghan man ta na trabaho sa buluhaton sa Dios, tungod na sa Holy Spirit na nag-guide nato o gabasa ta sa pulong sa Ginoo. Because everything has a purpose. Everything has a purpose. The applause of men will die. Maski pinakasuod o panangigsoon, higala, igsoon sa Ginoo, pwede ka bayaan. Because people could misinterpret you. Pero if you will allow God to be your closest ally, even your enemy will be at peace with you. Ang Diyos na mamuhat para nimo. Manindog ta. Our Heavenly Father, we come to you this morning. Help us, dear Lord, nga
ma-realize na mo, Lord, ang imong presensya. Kanunay, sisod man ang kinabuhi karon, mahal ang palitonon, magyapon na among sweldo. Daghan kami mga needs nag-arise, Lord, but help us, dear Father. On these trying times like David and Joseph, wag sila nagbiya kanimo because they know their values, they know their faith. Kisa ang ilang ginatuuhan, o sila na ay dakong pagsalig nga ikaw ang Diyos nga puno sa kaluoy, nga sa katapusan makadayeg, magamaya sila gyapon. Lord, we praise you. Ang among mga successes, ang among achievements, tungod Ginoo sa imong kaluoy. Lord, help us to wait for you patiently because your promise will be like the eagles, Ginoo, na maglig-on kami. We will soar, dear Lord, with you. Madili di ay ang pagpalayo kanimo ang solusyon, kundi Ginoo, ubanan mo kami, Ginoo, sa among paglawig. Maging partner di ay kami diya kanimo. O di ay na siya ang katagbawan o sekreto sa panalangin. Ikaw ginawa mong partners all the time. Sa among trabaho, sa among negosyo, pag-eskwela, doon sa among gibuhaton, commit thy ways unto the Lord, and your plans will succeed. Ang imong gisaan. Because the steps of the good man are ordered by the Lord. Man proposes, but God disposes. Plans belongs to man, but God is the one who directs. Salamat sa testimony, Brad Ilvin. Thank you so much, O Lord, sa iyong pagkamayo, and help us, dear Lord, na mag-ponder me, mag-meditate kami kanunay sa mga pulong o sa tanang mga kayuhan. Thank you for the gift of life. Thank you for the eternal life, and thank you for the gift of family. Maudi ay niya mo mga bahandi, Lord, na naana ka mo kalunay, kuyog na mo, na naghatag ka na mo kanunay o kalipay. Thank you for our parents. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Well, we sing this song. Please remain standing, no? I surrender all. Napaday ni, wala pa kasiguro sa kaluwasan. You cannot sing or pray, restore unto me the joy of my salvation. Kung wala pa kayo tinuod ng relationship with Jesus. Di mo ba siyang gidawat na as your Savior and Lord? Wala pa, dawata si Jesus by repenting of your sins, accepting Him as your Lord and personal Savior. Ikaw, Kristohanong dugay na kas pangalagad, pero isip mo rin nabugnaw ka, maybe, wala na nag-Lord si Jesus sa imong kinabuhi. He's no longer your master, kundi ikaw na naglingkod ya sa imong kasing-kasing. Kung kano sa ang gusto mo simba, kano sa ang gusto mo mangalagad, ikaw na matuman, kaya ikaw na naging master sa imong life. Surrender it to the Lord. Ampo ka nga have done your way, Lord. Ang imong pagbuot mo matuman, not my will, but your will be done like Jesus. Nasa among kinabuhi namin life of surrender because in the time of breaking, kailangan na mo Ginoo ikaw din mag-reign o maghari, Ginoo. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love. Do you love the Lord? You will trust Him? Will you surrender all your time, your talent, your treasure to the Lord? Sing from your heart. You know, I will sing, Lord. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. For water baptism, you can also come if you want. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much, Ginoo, because ikaw nga po ng Diyos na ay nag-control sa kalibutan. You are the powerful God. Mas Ginoo, among palibot, din among masaktan, among sitwasyon, but we trust in you, Lord. Kung dili kami magsabay sa agos sa kalibutan, kundi Ginoo kami magbarok na kami, mga tao, nga naay hadlok sa Diyos.
O among citizenry dito sa heaven, sa langit. We are in this world, but we are not of this world. Ikaw na nag-iya sa among mga kalag. Kabahin kami Ginoo na maging faithful kami unto the end. Up to the end. Now, O Lord, makita ang Ginoo sa among mahigugma sa kinabuhi. Nga we are not strong. Di kami ligon, di kami ginukusgan, di kami madiskarte kung wala ka, Lord. Naging kusgan mi tungod kay diya kami nagasandig kanimo. You are our defense and refuge. Ikaw Ginoo among depensa. Ikaw among panaguan. Ikaw among Ginoo ginadagkanan. The warrior is a child. Salamat Ginoo kami, Diyos kami. We pray, O Lord, especially sa mga amahan sa panimalay, kung naamay mas faithful unta ang papa na mulit sa asawa, sa mga anak, na malig-on ni Ginoo ang pamilya, tungod kay lig-on ang haligi sa pamilya. Kami nga mga Kristohanon, nga mga ginikanan, kami unta, Lord, magiging example na makita nila Ginoo na wala mi nagsalig sa among kagulingong kaalam, kundi Lord, nagsalig kami sa Diyos sa universe. Ang Diyos na nagbuhat kanamo, nag-create kanamo. Na makitaan, Lord, di lamang sa among mga baba, madunggan, kundi makitaan Ginoo sa among kinabuhi, kung unsa kami ka-faithful diha kanimo. Now, Lord, you have begun a good work in us, and you will complete it. That in the breaking, there is the making. Na part dahil gini sa pag-mold ang mga trying and testing. So, salamat, Lord, because you have said in your word, ang trying of our faith, it worketh patience. So, naging mature kami sa mga pagsulay, naging lingkod kami. Kung salamat, O Lord, kasi sa mga trying times, you will provide a way of escape. Na by faith in you, malampasan, regionamok tanan. Kung di kini mo undang, kung nadako ang among pagtuo, nagadako among pagsulay. So, salamat, kami dako kami na Diyos. Namutabang mo, alalay ka na mo kanunay. O nagadevelop among karakter. Na naging pasensyoso kami, o kami naging mature. Nagahamtong kami diya sa pagpangalagan. Nadili kami kanunay baby, nga kanunay lang ipamper. Kami yun mismo, Lord. Maog yun mo pangog. Tindog. Kami Ginoo muli. Salamat sa tantanan. In Jesus' name we pray. Amen.